Hello guys, MIUI 125 Yamaha. So ang issue nito ay palyado. Minsan napapaandar, minsan hindi. So pag umandar naman siya, pumapalya. Parang nabibitin daw. So ayan. So kinabitan ko siya ng battery diyan kasi napansin ko rin yung isa pang problema niya is pag electric starter hindi siya tumutuloy. Mag-start siya tapos hindi tumutuloy. Pag hindi na tumuloy, ayaw na. Yun, parang nag-start lang siya ng ilang segundo yung starter, electric starter. So napansin ko na may problema talaga doon sa starter motor. So kasi nag-troubleshoot ako dito, binaklas ko sa gilid kasi dinududahan ko na baka tumitigas yung crankshaft kaya ayaw tumuloy pag-ikot yung crankshaft. So ayan, goods naman pala dito. Pag-ikot ko, goods, may ikot ng kamay. Pero sa starter, ayun, hindi napapaikot. So parang nahihirapan. So kaya binaklas ko na yung starter motor. So nakita ko doon yung carbon brush niya is repair. Kumbaga hindi sa kanya yung sukat. Tinabasan lang, tapos yung isang carbon brush masikip doon sa pinaglagyan ng carbon brush. Kaya hindi siya natutulak ng spring. Kaya ganun yung nangyayari. So ngayon, naayos ko na. Linihaan ko yung carbon brush. Dito na siya ngayon. Tumutuloy na siya mag-start. So hindi ito mag-start kasi nakatanggal yung spark plug. Tatry ko lang na ipaikot yung crank. So ayan. Tuloy-tuloy na yung ikot ng crank. So ngayon, ang gagawin ko ay proceed na ako doon sa palyado. So ayan, nakita ko din na yung spark plug niya is palitin na. Tapos yung TPS niya hindi nakasiting ng tamang. So isisit ko siya kasi pinakailaman na to. So isisit ko siya ng tama. Tapos papandarin ko. Ika-calibrate ko yung ano niya, yung data niya. I-reset yung data. Ayan, is ito. Spark plug shorted na. Tapos binalitan na ng bagong spark plug. So napandar ko na. Pero yung mausok pa rin yung tambutso. So kahit anong adjust ko, ganun pa rin. Mausok talaga siya. Nag-reset ako. Calibrate. Kasi yung problema din niya, nakita ko dun sa TPS, hindi na tama yung setting. Ganun pa rin, mausok. Tapos yung idle niya during neutral or yung engine RPM niya during neutral, yung idle is mababa. Tapos ganun pa rin, mausok talaga yung tambutso. Tapos tinanggal ko yung spark plug. So nagduda ako kasi basa yung spark plug. So kaya nagano ko, nag-pressure test ako sa fuel pump. Dito kinabit ko yung pressure tester para sa fuel pump. So napakalakas, pumapalo siya ng mga 48 PSI to 50, lalo na pag pinipigaan. Pero ayun nga, pumapalya talaga kasi malakas yung pressure, nalulunod yung spark plug. Ang isa ko pang napansin, kasi sikanhan na ito nabili ng may-ari, itong para sa auto sensor niya, ito na wire, wala nang sakit.
yung auto sensor dyan. Ito. Yan. Wala nang sakit siguro. Dahil second hand na to. Pinalitan yung auto sensor. So yung auto sensor na to is di na gumagana. So ayan. Test natin. Off muna. On. Off. On. So yan, punta na tayo sa monitoring. Off. Okay. On. So kung titingnan yung auto sensor, supposed to be magfa-fluctuate siya hanggang 1 volt. So during the engine is running. So ngayon mayroon siyang 33, naka-on pa lang yung susi natin. So pag nag-andar to, lalo na pag naka-accelerate ka, so dapat magfa-fluctuate yung voltage, aabot ng 1 volt. So try natin. Pandarin ko yung motor. Pandarin ko yung engine. Start. I-rev ko. Ayan. Tingnan yung auto sensor. Hindi nagpapago. Hindi nagpapago yung voltage. Guys, napakausok. Ayan, mausok. Dahil sa lakas ng pressure na fuel pump. So daming issue nito. Kinalibrate ko yung TPS. Tapos yung TPS angle niya nakaangat. Kasi yung throttle cable niya dito naka-adjust. Tapos yung TPS niya iyay, nasumubra na naman. Nag 74 na naman yung TPS niya. Pero naka 66 na yan. Naka 66 na yan ang adjust ko. Pero ngayon nag 74 na naman. So kailangan na naman i-adjust. Tapos yung TPS angle niya naka 2 na naman. So daming problema nito guys. Kailangan naman i-adjust. So yan. Ayan. Yung auto sensor niya. Ayan oh. Bumababa lang. Hindi siya maabot na kahit malang 0.8 or to 1 volt. Try natin. Dapat umabot ng 1 volt o 0.8. Wala. Usok.